Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum. Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 4, Lesson 8. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kilusang propaganda, kanilang misyon at bisyon, ang La Solidaridad at ang La Liga Filipina. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. 1. Naiisa-isa ang mga layunin ng pagkakatatag ng kilusang propaganda. 2. Nasusuri ang papel na ginagampanan ng kilusang propaganda sa pag-usbong ng nasyonalismo. Unang araw. Balik-aral. Panuto, isulat sapat lang ang tama o mali. 1. Isa sa layunin ng kilusang propaganda ay maging pantay ang mga Espanyol at Pilipino sa harap ng batas. Sagot, tama. 2. Si Graciano Lopez Haina ang naging patnugot ng pahayagang La Solidaridad. Tama. 3. Itinatag ang kilusang propaganda noong 1892. Mali. 4. Itinatag ang kilusang propaganda matapos bitayin ang tatlong paring martir noong 1872. Tama. 5. Naging miyembro ng kilusang propaganda si Carlos Maria de la Torre. Mali. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawain 1. Pag-usapan natin. Panuto, sagutan ang katanungan sa ibaba. Sa iyong palagay, bakit kaya ang pagbitay o pagpapapatay sa Gomburza o sa tatlong paring martir ang sinasabing isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ng mga Espanyol? Sagot? Sa aking palagay, malaking pagkakamali ng mga Espanyol ang pagbitay sa Gomburza dahil wala silang sapat na ebidensya laban sa tatlong pari. Hindi naging makatarungan ang paglilitis sa kanila. Dahil dito, lalo pang nagising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at nagsimula ang mas matinding pagnanais ng kalayaan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain 2, subukin natin. Panuto, buuin ang mga salitang tinutukoy ng bawat bilang. Isulat ito sapat lang. 1. Pagmamahal sa bayan. Sagot, nasyonalismo. 2. Tawag sa kasapi ng kilusang propaganda. Sagot, propagandista. 3. Pangkat o samahan. Sagot, kilusan. 4. Isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon at patalastas. Sagot, pahayagan. 5. Isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon at patalastas. Sagot, reforma. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa, La Solidaridad. Ang mga kasapi ng kilusang propaganda ay tinatawag na propagandista. Sila ay matatapang na sumulat ng mga artikulong naglalahad ng pang-aabuso ng mga Espanyol at ang kaawa-awang kalagayan ng mga Pilipino. Isiniwalat nila ang mga ito sa pahayagang La Solidaridad, ang opisyal na pahayagan ng kilusan.
si Graciano Lopez Haina ang naging unang punong patnugot ng pahayagan. Siya ay isang mahusay na mananalumpati at manunulat. Sa kanyang mga akdang, Fray Botod at Esperanza la Hija del Fraile ay tinuligsa niya ang katiwalian ng mga praile. Kabilang din si Dr. Jose Rizal na gumamit ng pangalang Laon-Laan at Dimasalang sa kanyang pagsulat sa Kilusan. Higit siyang nakilala sa kanyang dalawang walang kamatayang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Tinuligsa naman ito ang katiwalian sa panahon ng mga Espanyol. Inihalin tulad niya ito sa sakit na cancer na unti-unting sumisira sa lipunan. Ang kanyang nobelang El Filibusterismo ay inihandog niya sa Gumburza na lalong nagpagising o nagpaigting sa damdaming makabansa ng mga Pilipino. Tinagurian namang pinakadakilang manunulat ng kilusang propaganda at isang mahusay na manananggol si Marcelo H. del Pilar. Binuksan niya ang isip ng mga Pilipinong magkaisa upang lumaban sa pang-aaping ginawa ng mga Espanyol. Itinatag niya ang Diaryong Tagalog, isang pang-araw-araw na pahayagang tumutuligsa sa katiwalian ng mga Espanyol. Gumamit siya ng pangalang Plaridel sa kanyang pagsulat at nakilala siya sa kanyang mga akdang Dasalan at Tuksohan, Kaiingat Kaayo, at ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas. Ang ilan pang kilalang propagandista at ang kanilang pangalan sa panulat ay sina Antonio Luna o Tagailog, Jose Maria Panganiban o Humapa, Mariano Ponce o Tikbalang, Naning at Kalipulaco, at iba pa. Isang samahan ang itinatag ni Jose Rizal nang siya ay magbalik sa Pilipinas noong 1892, ang La Liga Filipina. Ito ay isang mapayapang samahang nagsasabing ang sino mang Pilipinong nagmamahal sa bansa ay maaaring umanib sa samahan. Ito ay may layuning pag-isahin ng mga Pilipino, tulong-tulong na maipagtanggol ang mga Pilipino ang sarili sa mga karahasan at pang-aabuso ng mga Espanyol. Mahadlangan ang mga gawaing nakapipinsala at walang katarungan. Mapaunlad ang sistema ng edukasyon, pagsasaka at pangangalaga sa bansa at mag-aral at magsagawa ng mga reforma. Maraming sumapi sa samahang ito kabilang na sina Andres Bonifacio at Apolinario Mabini na ikinatakot ng pamahalaang Espanyol. Kaya't noong ika-6 ng Hulyo 1892 ay ipinadakip at ipinatapon nila si Jose Rizal sa probinsya ng Dapitan na naging dahilan ng paghina at tuluyang pagwawakas ng samahan. Malaking bahagi ang ginampanan ng samahang ito upang higit na mag-alab ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Pinatnubayang pagsasanay gawain bilang 3, sa gisag aking itatatag. Panuto, hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Isulat sa patlang ang iyong sagot. 1. Humapa. Sagot C. Jose Maria Panganiban. 2. Laong-Laan. Sagot E. Jose Rizal. 3. Plaridel. Sagot D. Marcelo H. del Pilar. 4. Tikbalang. Sagot B. Mariano Ponce. 5. Tagailog. Sagot A. Antonio Luna. Gawain bilang 4, suriin natin. Panuto, basahing mabuti ang mga katanungan at bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Ito ay may layuning pag-isahin ng mga Pilipino at tumulong na maipagtanggol ang mga Pilipino ang sarili sa mga karahasan at pang-aabuso ng mga Espanyol. Sagot A. La Liga Filipina. 2. Sa papaanong paraan nakipaglaban ang La Liga Filipina? Sagot B. Sa mapayapang paraan. 3. Sino ang nagtatag ng Samahang La Liga Filipina? Sagot C. Jose Rizal. 4. Siya ay tinaguriang Dakilang Lumpo. Sagot B. Apolinario Mabini. 5. Siya ang naging unang punong patnugot ng pahayagang La Solidaridad. Sagot A. Graciano Lopez Haina. Paglalapat at pag-uugnay, gawain 5, buuin natin. Panuto, sa pamamagitan ng T-chart, magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa buhay ng bawat isa at ang kanilang mga naging ambag upang magising ang nasyonalismo ng mga Pilipino. Pagkatapos ay kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba. Unang kolum, mga manunulat. Pangalawang kolum, mahalagang impormasyon tungkol sa buhay. Graciano Lopez Haina, isinilang sa Iloilo, mahusay na manunulat at tagapagsalita at itinatag ang pahayagang La Solidaridad. Jose Rizal, isinilang sa Calamba, Laguna, pambansang bayani ng Pilipinas at sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Marcelo H. del Pilar, isinilang sa Bulacan, kilala sa sagisag panulat na Plaridel at naging patnugot ng La Solidaridad. Gusto kong tularan si Jose Rizal dahil matalino siya, matapang at ginamit niya ang kanyang talento sa pagsusulat para ipaglaban ang ating bayan. Ikaw, sino ang gusto mong tularan? Ibahagi ito sa klase. Ikatlong araw. Pagninilay sa pagkatuto, gawain bilang 6, magagawa ko ito. Panuto, kumpletuhin ang talahan na yan sa ibaba. Unang kolum, samahan o pahayagan. Pangalawang kolum, paraan ng pakikipaglaban. Pangatlo, layunin. At pang-apat, mga natatanging leader at miyembro ng samahan. Una, La Liga Filipina. Sa mapayapang paraan. Magkaisa ang mga Pilipino, magkaroon ng reforma sa pamahalaan at maipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipino. Jose Rizal, Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. Pangalawa, La Solidaridad. Sa mapayapang paraan. Ipaglaban ang reforma sa ilalim ng Espanya, isulat ang pang-aabuso ng mga prayle, ipaglaban ang pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyol. Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar at Jose Rizal. Pagninilay sa pagkatuto, gawain bilang 7, palawakin pa natin. Panuto, sa iyong kwaderno, gumawa ng learning journal. Sagutin ang mahalagang tanong sa ibaba bilang paglalahat sa araling ito. May learning journal. Paano nakatulong ang mga samahang naitatag sa pagkagising ng damdaming makabayan ng mga Pilipino? Halimbawang sagot. Nakatulong ang mga samahan dahil ipinaglaban nila ang karapatan ng mga Pilipino sa mapayapang paraan. Sa pamamagitan ng kanilang mga sulatin at gawain, namulat ang mga Pilipino sa mga pang-aabuso at natutong mahalin at ipaglaban ang bayan. Sa iyong palagay,
Bakit nagwakas ang dalawang samahan ng hindi nakamit ang ipinaglabang layunin? Sagot, nagwakas ang dalawang samahan dahil hindi pinayagan ng mga Espanyol ang kanilang mga layunin. Inusig at pinahinto ang kanilang mga gawain kaya hindi nila agad nakamit ang kanilang ipinaglalaban. Ika-4 na araw. Pagsusulit. Panuto, basahing mabuti ang mga katanungan at bilugan ng titik ng tamang sagot. 1. Sila ay matatapang na sumulat ng mga artikulong naglalahad ng pang-aabuso ng mga Espanyol at ang kaawa-awang kalagayan ng mga Pilipino. Sagot A. Propagandista. 2. Tawag sa opisyal na pahayagan ng propaganda. Sagot, La Solidaridad. 3. Naging unang punong patnugot ng pahayagan. Siya ay isang mahusay na mananalumpati at manunulat. Sagot, A. Graciano Lopez Haina. 4. Siya ay gumamit ng pangalang Laong Laan at Dimasalang sa kanyang pagsulat sa kilusan. Sagot, C. Jose Rizal. 5. Ito ang nobela ni Dr. Jose Rizal na inihandog niya sa Gumburza na lalong nagpagising sa damdaming makabansa ng mga Pilipino. Sagot, B. El Filibusterismo. 6. Tinagurian namang pinakadakilang manunulat ng kilusang propaganda at isang mahusay na manananggol. Sagot, C. Jose Rizal. 7. Kailan itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina? Sagot, B. 1892. 8. Alin sa mga sumusunod ang ginamit na pangalang pangsulat ni Marcelo H. del Pilar? Sagot, C. Plaridel. 9. Dahil sa takot ng mga Espanyol sa pagkakatatag ng La Liga Filipina, ipinadakip si Jose Rizal. Saan siya ipinatapon? Sagot, A. Dapitan. 10. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa layunin ng La Liga Filipina? Sagot, D. Makakuyo ng mga sandatang armas sa Espanyol. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!